Sa mapagpalang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, narito po muli ang Nini Magarso Ministry ay walang sawang magsasahipapawid ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Sa araw po ito ay muli po natin ipagpapatuloy ang ating pag-aaral mula sa 1 hanggang sa 7. At ang oras po ito ay ating po pag-aaralan na ikawalong doktrina ng Seventh-day Adventist upang ito mga kaibigan ay ating maunawaan ang lahat ng mga bagay. Ang malaking tunggalian na pag-aralan po natin nakaraan, napahapyaw ko sinabi na nagkaroon ng isang hindi inimbitahang bisita na pumasok sa halamanan ng Eden na walang iba kundi si Lucifer sa anyong ahas upang tuksuhin ang tao at mahulog sa kasalanan. Dito nagkaroon ng malaking tunggalian ang mabuti at masama. Atin itong pag-aralan sa ganun ding proseso, may kompletong talata at malinaw na paliwanag para sa kinabangan ng mga nakikinig at nag-aaral ng salita. Ang doktrinang ito ay nagpapakita ng labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Ano ang malaking tunggalian? Ito ay ang kosmikong labanan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang katuwiran. Satanas at ang kanyang paghihimagsik. Ang tunggalian ito ay nagsimula sa langit at lumagana sa lupa at magtatapos sa ganap na tagumpay ng Diyos. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, mayroon po tayong malaking pag-asa na kahit nagkasala ang tao mula pa sa langit ay nagkaroon na po ng labanan sa pamagitan po ng politika. Nais ni Satanas na agawin ang trono o ang kapangyarihan sa Diyos. At siya nangampanya doon sa langit at nadala niya ay katatlong bahagi ng mga anghel na siyang kasama niyang inihulog sa lupang ito. At pagdating sa lupa, nagpatuloy ang kanyang paghihimagsik at ang taong nilikha ng Diyos na may kabanalan ay nakaya niyang iligaw at mapapaniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang pinagmula ng tunggalian ay ang pagbagsak ni Lucifer. Dito po sa Isaias, Kabanatang 14, talatang 12 hanggang 14, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, at sinabi mo sa iyong puso, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking lupukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, gusto ko pong idiin sa inyo, ang kasaysayang ito ay nagpapatuloy sa lupa hanggang sa panahon natin ngayon, na siyang pinag-aagawan ng mga tao na kung saan ang pasimuno po nito ay si Satanas, si Lucifer, na siya ang kanyang kalagayang dati ay maningning. Napakatikas niya na isang anghel at pinagkakatiwalaan ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Subalit sa kanyang kataasan, sa kanyang kakinangan, ay nagmataas siya sa kanyang sarili. Siya ang tinatawag na tala sa umaga, anak ng umaga. Ano ang sinabi niya sa kanyang puso? Ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mabituin ng Diyos. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Marami ang naghahangad ngayon yan. Ako'y magiging kagaya ng presidente. Ako'y magiging kagaya ng hari. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Yan po ang pinagmulan ng kasalanan ay ang ibig na siya ang magkaroon ng kapangyarihan at karangalan. Si Lucifer ay isang mataas na anghel, ngunit siya ay naging mapagmataas. Ninais niyang kumantay sa Diyos. Ang pagmamataas ang nagsisimula ng kasalanan. Dito po sa Ezekiel, Kabanatang 28, ang talata 12 hanggang 18. Ikaw ang tatak ng kasakdalan, puspos ng karurungan, at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden
na halamanan ng Diyos. Ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kasamaan ay nasumpungan sa iyong puso. Opo, ang pagmamataas dahil sa kagandahan. Kaya magkaminsan yung mga taong pinupuri, hinahangaan ng mga kapwa-tao ay naghahangad na itaas pa ang kanyang sarili dahil siya ay sakdal ayon sa itinitibok ng kanyang puso. Ang kasalanan ay nasumpungan kay Lucifer, hindi po ito bigay ng Panginoon. Nasumpungan sa kanyang puso. Nagmataas siya dahil sa kanyang kakinangan, dahil sa kanyang karangalan. Si Lucifer ay perpektong nilalang, mataas na anghel, ngunit nasira dahil sa pagmamataas. Kaya't nagkaroon po ng digmaan sa langit. Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 12, ang talata po ay 4 at 9. At ang kanyang buntot ay humila na 3 bahagi ng mga anghel, ng mga bituin sa langit. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang malaking dragon ay inihagis pababa ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Mga kaibigan, hanggang sa panahon natin ngayon, nararamdaman natin ang pakikibaka. Ang digmaan na nangyari ngayon sa sanlibutan ay bunga po yan ng pagmamataas ni Lucifer. Siya ang dumadaya sa buong sanlibutan ngayon na kung paano ang ginagawa niya sa langit, na siya ay nakipagbaka, nakipagdigma siya sa mga anghel. At marami ang sa kanya ay sumama, ay 3 bahagi ng mga anghel ay nadala niya sa pagkakasala. Nagkaroon ng digmaan sa langit si Satanas at ang kanyang mga anghel, at pinalaya sila at inihagis sa lupa. Dito po sa atin ngayon, marami pong kasaysayan ang nangyayari. Ayaw ng isang bansa na mataasan siya ng isang bansa. Ayaw ng isang bansa na matalo siya sa karangalan ng isang bansa, sa kayamanan o sa ano paman. Kaya't nagkakaroon ng digmaan. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, ang lahat ng ito ay bunga ng kasalanan. Opo. Ang pagpasok ng kasalanan sa lupa, dito po sa Henesis Kabanatang 3, buod lang po ng kabanata, ang ahas po ay si Satanas. Ito ay ang tumukso kay Eva, na nilalang ang unang tao. Sumuway sina Adan at Eva sa Diyos. Dito nagsimula ang kasalanan at kamatayan sa sanlibutan. Opo, ang paglaganap ng kasalanan sa sanlibutan, dito po sa Roma Kabanatang 1, ang talata 11 hanggang 32, sapagkat ang nakakakilala sa Diyos ay hayag sa kanila. Datapwat nang makilala nila ang Diyos ay hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos, kaya't ibinigay sila ng Diyos sa karumihan. Ayan, ano pong sabi dito? Kinakailangan po makilala natin ang Diyos. Kapag hindi natin nakilala at hindi niluluwalhati ang Diyos, ay tayo'y ibibigay ng Diyos sa karumihan. Tinanggihan ng maraming tao ang Diyos, kaya't lumaganap ang kasamaan at immoralidad. Dito po sa Roma Kabanata 5, talata 12 hanggang 21, kung paanong sa pamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Opo. Dito po inyong pansinin, nagmula kay Eva ang kasalanan at nagbigay kay Adan. Pero ang binabanggit ko dito, kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Sapagkat si Eva at si Adan ay isang tao, pero mayroong 2 katawan. Nakita po natin, mga kaibigan, dito pa lang po mararamdaman natin, dapat po ay inyong naaalaman ang mga bagay na ito. Na't sinabi sa pagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan. Ay kung hindi mo po ito naintindihan, ay 2 na sila, si Eva at si Adan. Subalit dahil po sila ay iisang katawan. Si Eva po ay nagmula sa katawan ng ating amang si Adan. Opo.
Iisang tao, pero mayroong dalawang katawan. Iisang Diyos, pero may tatlong persona. Opo, malinaw po ang ating pag-aaral, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Opo. Ang kalungkutan ng Diyos nung ang tao ay nagkasala. Dito po sa Henesis, Kabanatang 6, ang talata po ay 6. At ikinalulungkot ng Panginoon na kanyang ginawa ang tao sa lupa at nasaktan ang kanyang puso. Paliwanag, nasaktan ang puso ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Hindi po nasaktan ang Panginoong Diyos dahil sa tao, kundi ang Panginoon ay nalungkot at nasaktan sa kasalanan tinanggap ng tao. Opo. Kaya nga po nagkaroon ng paghatol ng Diyos dito po sa masamang sanlibutan. Sa ikalawang Pedro, talatang 3, kabanatang 3, ang talata ay 6, nasa pamagitan din ito ang sanlibutan noon na binaha ng tubig ay napahamak. Opo. Kaya nang malungkot ang Diyos, ang sabi ng Diyos, gugunawin ko ang sanlibutan. Ginunaw ng Panginoon. Subalit nagbigay siya ng palugit na mahabang panahon upang ang tayo magsisi. Subalit, gaya din sa panahon natin ngayon na maraming babalaan dumadating na ang tao ay nagwawalang bahala at nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, na kung paano ang sanlibutan doon ay ginunaw sa pamagitan ng baha, ay ganun din gugunawin ng Panginoon. Ang sanlibutan ito, hindi na sa baha, kundi sa pamagitan ng apoy. Opo. Ang baha noong panahon ni Noe ay patunay na hatulan ng Diyos ang kasalanan. Opo. Dito po sa unang Korinto, kabanatang 4, ang talata ay 9, kami ay nagiging panoorin sa sanlibutan, sa mga anghel at sa mga tao. Bakit po naging panoorin sila? Sapagkat sila po ay inusig sila Apostol Pablo at sila ay mga pinarusahan at sila ay naging panoorin ng sanlibutan at nakikita ito ng mga anghel at sa mga tao. Sinong mga anghel? Hindi lamang po anghel sa langit, kundi ang anghel na mga nagkasala. Ginawa nilang panurin at ang mga anghel na nagkasala at ang mga tao makasalanan ay tuwang-tuwa habang ang mga banal ay kanilang pinarurusahan. Ang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ay pinagmamasdan ng buong sansinukob. Nasasaksihan tayo maging sa itaas ng mga bituin. Lahat ng mga nilalang ng Diyos sa iba't ibang universal ay nasasaksihan nila ang nagiging karanasan ng sanlibutang nahulog sa pagkakasala. Ang mga anghel ay kasama sa labanan para sa kabutihan. Dito po sa Hebreo, kabanata 1, talata 14, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga nagsisipagmana ng kaligtasan? Kung paano tayo lalaruan at pinahihirapan sa libutan ito, ang Panginoon ay meron din namang mga anghel na maglilingkod sa atin upang tayo ay bigyan ng kapayapaan. Ang mga banal na anghel ay tumutulong sa mga tao na maligtas. Ang malaking tunggalian ay nagsimula sa langit dahil sa paghimagsik ni Lucifer. Lumaganap sa lupa sa pamagitan ng kasalanan, naging labanan ng katotohanan at kasinungalingan, ngunit magtatapos sa ganap na tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, bumaba ang ating Panginoong Jesucristo sa lupang ito upang maabot niya ang pamantayan ng tao ay siya ay nagkatawang tao. Bagamat siya ay kapantay ng Diyos, sinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos, sapagkat hindi maaring makita siya ng tao na may kaluwalhatian. Mamamatay ang mga tao sapagkat may bahid na ng kasalanan. Hindi pwedeng makita ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian, kung kaya't hinubad niya ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos at nakitulad sa tao ayon sa Pilipos 2:6.
at palibas ay nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus para sa iyo at sa akin, kapatid ko, upang ating makamtan ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugong natigis sa krus, upang tayo ay mapatawad at mahugasan ang ating mga kasalanan. Tayo'y binili sa halaga, walang kapantay na halaga ng anak ng Diyos na wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Piliin ang panig ni Kristo sa araw na ito. Lumaban sa tukso ni Satanas sa pamagitan ng salita ng Diyos. Magtiwala sa pangkapangyarihan ni Kristo na nagtatagumpay sa krus. Mamuhay sa katotohanan habang naghihintay sa wakas ng panggalian. Sapagkat sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang magwawakas ng panggalian ng mabuti at masama. Sapagkat siya rin ang bababang mula sa langit. May isang sigaw ng may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Ang naang mga nakay Kristo ay mabubuhay upang siya salubungin doon sa mga alapa. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, sa araw nito inanyayahan ko kayo na ang bidyong ito ay inyong unawain, inyong panuorin at i-share din naman sa iba upang sila man ay magkaroon ng karapatang makaunawa ng banal na kasulatan na kung saan nagmula ang kasalanan. Ito po'y papiyaw natin pinag-aaralan na kung saan si Lucifer ang kinikilalang mataas at marangal ang tungkulin sa kalangitan ay nasumpungan ng pagkakasala sa kanyang sarili, na siya ay nagmataas dahil sa kanyang karangalan, dahil sa kanyang kakisigan, dahil sa kanyang kakinangan, kung kaya't nasumpungan sa kanyang sarili na gusto niyang agawin ang karangalan inaangkin ng Panginoon bago pa nangatatag ang sanlibutan at bago pa nalalang ang mga anghel, ay nasumpungan sa kanyang sarili ang kasalanan at naihagi sa sanlibutan ito ang siya at ang ikatatlong bahagi ng mga anghel. At dito nagpatuloy ang labanan na sana, kapatid ko, tayo ay huwag madamay sa labanan ito, kundi tayo mag-iba sa sanlibutan ito. Tanggapin natin ang katotohanan, tanggapin natin ang kapatawaran sa pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen.